Inaasahan daw ang maulang weekend. Isa na kasing ganap na bagyo ang sama ng panahon na nasa Hilagang Luzon. Pinangalanan itong Tropical Depression Ferdy ang ika-6 na bagyo sa Pilipinas ngayong taon. Mula kaninang madaling araw nakaranas na ng pag-ulan ng Metro Manila at ilang karatig probinsya, dahilan para suspindihin ang klase sa ilang lungsod. Live mula sa Pag-asa Weather Bureau sa Quezon City, may report si Trisha Zafra. Trisha? Jessica, ayon sa Pag-asa, halos buong bansa raw ang makararanas ng masungit na panahon. Ayon nga yan sa Pag-asa, mula yan ngayong araw hanggang Lunes, araw ng SONA ng Pangulo. Naging ganap na bagyo na nga kasi itong active low pressure area na nakakaapekto sa Hilagang Luzon at pinapalakas pa ng bagyong ito itong southwest monsoon o hanging habag na nakakaapekto naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Isa ng tropical depression ang sama ng panahon na ilang araw nang binabantayan sa Luzon. Kaninang madaling araw nga hanggang nitong umaga, tila nagpatikim na ang bagyo na pinangalan ng Ferdy. Sa datos ng Weather Central, huling namataan ng bagyo sa silangang bahagi ng Cagayan Province. Ayon sa Pag-asa, taglay ng Tropical Depression Ferdy ang lakas ng hanging umaabot ng 55 km per hour at may bilis na 13 km per hour. Itinaas na ang Storm Warning Signal number 1 sa Cagayan, mga isla ng Calayan, Babuyan at Batanes. Signal number 1 rin sa Isabela, Kalinga, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Mountain Province. Ngayong araw nakansela ang ilang flights ng Cebu Pacific patungo at palabas ng Tugigaraw, Cagayan at Kawayan, Isabela. Maliban doon sa Northern Luzon, itong Central at Southern Luzon, lalong-lalo na itong kanlurang bahagi, ay makakaranas ng mga malawakang pagulan. Kaya mataas ang posibilidad na magkaroon din dyan ng flash flood o landslides. At dito rin sa buong Visayas at Mindanao, dahil naman doon sa paglakas ng hanging habagat, asahan natin yung sa may Northern Luzon, yun ang makaka-experience ng mga malalakas na hangin, which is na 30 to 60 km per hour. At yun ay category na nakataas sa public warning signal number 1. Bago pa man naging bagyo, binayunan ng malakas na ulan ang Metro Manila at ilang karatig probinsya. Ilang kalsada ang nagsikip ang trapiko. Nagsuspindi rin ng klase sa ilang lungsod. Sa datos ng Weather Central, magpapatuloy ang pag-ulan dulot ng bagyong Ferdy hanggang Lunes, araw ng State of the Nation Address ng Pangulo. Dahil halos malapit na siya sa kalupaan, dito sa may Northern Luzon, baka hindi na ito masyadong lumakas. Pero pag punta niyan sa West Philippine Sea, yung papalayunan ng ating bansa, ay maaaring lumakas na yan at maging isang storm. Maaaring Sabado ng gabi o kaya naman ay Linggo ng madaling araw, ito lalabas ng ating area of responsibility. Jessica, 10 to 25 millimeters per hour ang estimated rainfall amount within the 400-kilometer diameter ng bagyo ang daladala nga nitong si Bagyong Ferdy at ang dami ng ulan na yan ay nasa ilalim ng category na heavy to intense rainfall amount. Kaya naman pinapaalalahanan ng Pag-asa yung ating mga kababayan na maging alerto sa mga landslide at flash flood. At bagamat wala raw gale warning na ini-issue itong Pag-asa, pinapaalalahanan rin nila o binibigyan nila ng babala yung ating mga mangingisda na umiwas munang magpalaot sa dagat dahil maaaring makaapekto sa visibility sa karagatan yung makapal na kaulapan. Samantala, Jessica, handa na rin daw ang Magat Dam sa Isabela sakaling kailangan ni magpakawala ng tubig. Sa mga dam kasi na minomonitor ng Pag-asa, itong Magat Dam daw ang medyo binabantayan nila ngayon dahil doon nga sa probinsya ng Isabela inaasahan yung dami ng ulan at bagamat nasa 7 meters pa yung layo ng current water level ng Magat Dam doon sa spilling level niyan, handa na raw sila magbukas ng gate sakali man na mapuno ang dam. At ayon din sa Pag-asa, dahil nasa karagatan pa itong si Tropical Depression Ferdy, maaaring lumakas pa yan at maging isang tropical storm at may posibilidad din daw yung maglandfall sa mga isla ng Batanes, Calayan at Babuyan. Jessica. Okay, so Trisha, medyo sigurado na may malakas na ulan itong si Ferdy. Oh, Jessica, yan ang tinitiyak ng Pag-asa. May malakas na ulan na dala itong si Bagyong Ferdy, lalong-lalo na dun sa loob ng 400-kilometer diameter ng bagyo, yung 400-kilometer na palibot ng bagyo mula sa sentro nito. At inaasahan nga maapektuhan yan yung mga probinsya kung saan nakataas ang Public Storm Warning Signal number 1 ngayon. Okay, Jessica. so Trisha, itong buong weekend magiging maulan. Sinabi ba kung hanggang kailan itong masamang panahon? Alam mo kanina, Jessica, nag-issue rin ang Pag-asa ng parang letter, no,
before pa maging tropical depression itong si Bagyong Ferdy, yung kanilang weather outlook for the next 3 days, Saturday, Sunday hanggang Monday, araw nga ng State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino ay forecast na ng Pag-asa na magiging maulan, magkakaroon daw ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Kabisayan at Mindanao. At nung nag-intensify nga itong active low pressure area at naging Bagyong Ferdy na nga o tropical depression, Ferdy, inaasahan pa rin daw na magiging mas malakas yung mga pag-uulan sa Hilagang Luzon at mas lubhang maapektuhan pa nga o lalakas pa yung pag-uulan dun sa western section ng central sa southern Luzon dahil hinahatak daw o pinapalakas pa nitong si Bagyong Ferdy, itong southwest monsoon namumuo ngayon o nasa bansa ngayon. Jessica. Okay, maraming salamat Trisha Zafra. So dapat paalalahanin pa rin natin na dahil sa lakas ng ulan, dulot nitong si Ferdy ay posibleng magkaroon ng landslides at flash floods doon sa mga predetermined na areas na. Maraming salamat muli, Trisha.